na si Deji Jen at ang inyong tagahatid ng balita mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 43 po ang ating babasahin po ngayon. At bago po tayo magsimula ay manalangin muna po tayo at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain, at nangyari nang makakain na nila ang trigong kanilang dinala mula sa Ehipto na sinabi sa kanila ang kanilang ama, kayo'y pumaroon muli. Ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At si Huda ay nagsalita sa kanya na sinasabi, ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon na sinasabi, hindi niyo makikita ang aking mukha maliban ay pagsama ninyo ang aking kapatid, ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid ay bababa kami at ibibili ka namin ng pagkain. Tatapat kung hindi mo paroroonin ay hindi kami bababa, sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha maliban kasama ninyo ang aking kapatid. At sinabi ni Israel, bakit ninyo akong ginawa ng masama na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid? At kanilang sinabi, tinanong kami ng buong siyasat tungkol sa amin at tungkol sa aming kamag-anakan na sinasabi, buhay pa ang inyong ama, may iba pa kayong kapatid. At sinaysay namin sa kanyang yaon sa salitang ito, saan namin malalaman? Kanyang sasabihin, ibababa ninyo rito ang inyong kapatid. At sinabi ni Judah kay Israel na kanyang ama, pasamahin mo sa akin ang bata at kami ay magsisitindig at magsisiyaon upang tayo mabuhay at huwag mamatay, kami at ikaw, gayon din ang aming mga bata. Ako ang mananagot sa kanya at sa aking kamay hahanapin mo siya, at kung hindi ko ibalik sa iyo at ilagay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo magluwat ay nakapagbalik sa kanyang makalawa. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Israel, kung ngayon, gawin ninyo ito, magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob ng kaunting balsamo at kaunting pulot pabango at mera, mga pili at almedras. At magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay, at salaping mabalik sa labi ng inyong bayong ay dalhin ninyo muli sa iyong kamay, marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid at magtindig kayo at pumaroon kayo muli sa lalaking yaon. At pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawan sa harap ng lalaking yaon upang isauli sa inyo ang inyong kapatid at si Benjamin, at kung mawalan ako ng mga anak ay mawalan ako. At dinala ng mga lalaki ang kaloob na yaon at iba yung halaga ng salapi ang idinala sa kanilang kamay, at si Benjamin at nagsipagtindig at nagsibaba sa Ehipto at nagsiharap kay Jose. At nang makita ni Jose na si Benjamin na kasama nila, ay sinabi niya sa katiwala ng kanyang bahay, dalhin mo ang lalaking iyan sa bahay at magpatay ka ng mga hayop at ihanda mo, sapagkat ang mga lalaking iyan ay magsisipa ng halian kasalo ko. At ginawa ng lalaki ang yaon sa inutos sa kanya ni Jose, at dinala ng katiwala ang mga lalaki yaon sa bahay ni Jose. At ang mga lalaki ay nangatakot sapagkat sila ay dinala sa bahay ni Jose. Kanilang sinabi, dahil sa salaping sinauli
sinauli sa ating mga bayong ng una ay dinala tayo rito upang hanapin tayo ng dahilan at tayo ibagsak niya at tayo ariin niyang mga alipin at pati ng ating mga asno. At sila'y nagsilapit sa katiwala ng bahay ni Jose at kinausap nila sa pintuan ng bahay. At sinabi nila, "O Panginoon ko, tunay na kami ay bumaba ng una, bumili ng pagkain. At nangyari nang dumating kami sa tuluyan na binuksan namin ang aming mga bayong at narito ang salapi ng bawat isa sa amin ay nasa labi na kanya-kanyang bayong ang salapi namin na tunay na timbang at aming muling dinala sa aming kamay. At nagdala kami ng ibang salapi sa aming kamay upang ibili pagkain. Hindi namin nalalaman kung sino ang naglagay ng aming salapi sa aming mga bayong." At kanyang sinabi, "Mapayapa kayo, huwag kayo matakot. Ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong ama ay nagbigay sa inyo ng kayamanan na tatago sa inyong mga bayong. Itinanggap ko ang inyong salapi at inilabas ni si Simeon sa kanila." At dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose at sila'y binigyan ng tubig at nangahugas ng kanilang mga paa at ibinigyan ng pagkain ng kanilang mga asno. At kanilang inihanda ang kaloob sa pagdating ni Jose sa tanghali sapagkat kanilang narinig na doon sila magsisikain ng tinapay. At nang dumating si Jose sa bahay ay dinala nila sa kanya sa loob ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay at sila'y nagpatira pa sa harap niya. At sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan at sinabi, "Wala bang sakit ang inyong ama ang matanda na iyong sinalita, buhay pa ba?" At kanilang sinabi, "Walang sakit ang inyong lingkod sa aming ama, buhay pa." At sila'y nagsigukod at nagsigalang. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya na anak ng kanyang ina at sinabi niya ito, "Ito ba ang inyong kapatid na